Hi Libra, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong August 10 to 16, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabayan lamang. Tandaan, Libra, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Libra, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Libra ngayong August 10 to 16, 2026. Parang na-provoke ka, Libra. Nasaktan ka kaya ka na galit. Nagkaroon ng argument na sana hindi to mangyayari. Like, may nakita ako ditong energy na pwedeng nangyari to sa nakaraan. Na pwedeng napaalala sa'yo or pinaalala sa'yo na may nakita kong away. Okay? O hindi man to nangyari sa nakaraan, let's say, irritable ka ngayon, kung pwede, be calm. Like, mapasin mo talaga yan eh. Teka, mainit ang ulo ko, nairita ako. Bakit kaya? Tapos, pwedeng may makulit yan or talagang pinoprovoke ka para magalit. So, sana'y mapigilan mo. Kasi, ano to ang kontrolado mo kasi is yung response mo. Like, bago mag-react, bago magalit, or bago, kung ano man to, panic ba to? Basta, mas dapat mangingibabaw yung pagmamahal, mas pipiliin yung inner peace, pag-unawa, perception po. Kahit mali to ng ibang tao. Kasi kung magalit ka, your emotion is valid naman kung magalit ka. Kung pwede lang na magiging, kumbaga, okay, nagalit, nairita ako, so space muna. Ayoko may kausap ngayon kasi irritable ako or kung nag-provoke sa'yo, tahimik ka muna or pwedeng, kung ano man yung paraan mo para makaiwas. Yan ang sabi kasi ng card mo eh. May nakita kasi ako dito, Libra na tuto siya sa'yo or nakisawsaw. Yung sinabi ko din na pwedeng makulit or sinisira talaga. Sinisira ang koleksyon nyo. Nakisawsaw, nangingialam. Yan. Hindi nagkasundo, disagreement nga eh. Alitan, pag-aaway, clashing. Agresibong debate. Alitan na dulot ng magkasalungat na pananaw. Kasi sinabi kanina, di ba, na talagang sinabihan ka ng, talagang na-hurt ka. Na ito yung rason na pwedeng sumobra na, tapos nag-response ka na kasi sumobra na eh. Ang sabi kasi ng card dito, umiwas. Control. Kasi may nakita ko sa ugali nyo, like, after nyan, ma-release mo yung mga galit niyan. Bakit ko ba nasabi yun? Nasabi ko lang kasi galit ako, kasi nasaktan ako. Yan, may pagsisisi. So, bantayan kumbaga control. Kontrolin mo yung sarili mo. Kontrolin mo yung emotion mo. Okay? Kasi, kung hindi mo makontrol, mas lalong lalaki. Alam mo, Libra, your emotion is valid po. Hindi naman yan,
masama. Ang masama lang, pag nakip mo siya ng matagal. Like, naggalit ka ng, di ba? Hindi naman niya nakakabuti sa'yo na pwedeng magkaroon ng grudges to, na hindi naman niya nakakabuti sa yung energy. Kahit kasalanan to ng tao ha, ingat talaga sa response. Yan ang sabi ng yung card. So, magkaka-create ka talaga ng blockages niyan. Mainit na debate to eh. May naalala lang ako kahapon. Kasi, naiirita ako. Kasi sinasabihan ako na, may gusto kasi ako. Tapos sinasabihan ako ng kapatid ko na, sige, supportahan. Tapos the next day, iba na naman yung salungat siya sa gusto ko. So, yung feeling ko is valid, like, na hindi, bihira kasi ako magalit eh. Like, naiirita, nagiging, kumbaga, mas, yung naabot ko yung yung adult na ako, na-identify ko na ako, bakit ba ako ganito? Like, hindi ko pinapakita sa kanya na nasaktan ako, naiirita ako, talagang umiwas ako, nagput ako ng space. Minsan nga, tulog. Kahit stress, tulog talaga. I need tulog. Yung mahabang tulog, like 8 to 9 hours, 8 to 10 hours, masaya ako niyan. Tapos after niyan, may solusyon na ako. Okay na ako. Like, depende na to sa inyo Libra eh, kung paano kayo mag-process ng ganyan. Kung paano kayo, yung i-divert nyo, yung galit nyo, like, kumain ng ice cream para mas lumamig yung ulo nyo, di ba? Kung paano, depende sa inyo. Kasi pinapayuhan kayo ng cord nyo dito na pause muna. Pag-isipan mo muna mabuti kung kailangan ba mag-react. You need to slow down kasi para mabilis yung pag-provoke niya sa'yo eh. Tapos nabigla ka, mabilis din yung response mo. So you need to slow down. Act wisely. Kasi kung makita niya na tahimik ka tapos wala kang masyadong response sa kanya, mapaisip niyan. Like, so secure yourself. Like, piliin niyo parate yung maging kalma. Piliin niyo parate yung inner peace. Kasi yan yung nakakabuti sa inyo eh. Okay, prepare yourself still, uh, magiging busy kayo. Maraming movement, kumikilos ka dito, may relocation. This is bagong kabanata, new journey. May biyahe din, ako nakikita. Matagumpay na paglilipat at paglalakbay. Ang isang literal na paglalakbay ay magiging maayos po, or ang isang pinakahihintay na pagbabago sa iyong buhay. Tulad ng pagbabago sa mga ginagawa niyo, trabaho, project, paglilipat, ay magtagumpay na, magiging tagumpay po ito. Okay? Romantic trip, may nakita din ako dito. May business trip, corporate transfer. So, professional ng paglago, nakikita ko dito. Pwedeng lumabas kayo sa comfort zone nyo. So, may success niyan sa labas ng comfort zone, which is tama naman yung gagawin mo. Pwedeng paglilipat ng pera to. So, GCash to your bank. Example lang po iyan. Yes. Ang ganda, new journey po. Libra, sabi po dito na sa, 'di ba sabi ko kasi kanina sa inyo magiging busy ka. Kung hindi man to nangyari pa,
Kasi sinasabi ng yung card dito ay na-burnout ka. Kung hindi pa ito nangyari na busy ka, prepare yourself, like, i-prepare mo yung time management. Okay? Para maiwasan tong burnout na nakikita ko dito. And natuwa ako sa nakita ko kasi alam na alam mo eh. Okay, na burnout, na napagod ako, naubos ako. So, hihinto muna ako, magpapahinga ako. Yan yung nakikita ko. Okay, so wag kayo mag-spend time sa mga energy vampire, like wala pa siyang ginagawa, wala pa siyang sinasabi, nauubos ka na. Nade-drain na yung energy mo. So wag kayo mag-spend time sa mga taong ganyan. Kung pwede po, sabi ng yung card. Okay? So nagkaroon na-drain yung energy, emotionally drain. Okay? Isang emotional na na-drain, napagod, at nagpahinga ka. So kung hindi pa nangyari tong burnout na ito, huwag kayong mag-say yes ng yes kung hindi naman akma sa inyong schedule kung trabaho po ito. Huwag niyong dalahin lahat. Isa-isa lang. Para maiwasan tong burnout na ito. Time management po ay kailangan. Kung let's say, kung kailan nyo to napanood, kasi, August 10 to 16, right? Anong tawag nito? Kung pagod na kayo, kung kailan nyo to napanood, ask for help. Para matapos mo yan, gawain ba yan? Or naubos ka lang dahil sa toxic na tao? Or hindi ka na comfortable? Yan. May energy ng babae dito na maaring ikaw to or maaring siya. Charming, very attractive. Maaari din na may desire itong makuha ang atensyon mo. Or ikaw to na gustong makuha ang atensyon ng gusto mong makuha ang atensyon niya. Yan, tinama ko ha. Pwedeng may nangyaring flirtation, romance, or ligawan. Kung ikaw ay lalaki, maaring itong babae na ito ay parating sa'yo. Maganda, kaakit-akit, very confident yung energy niya. Ay wow, may na deal din dito na dahil sa attractive yung presentation mo, attractive ka. Basta may dito, deal, may kumuha sa'yo. Kasi maganda, visual. Yung maganda yung nakita nila sa'yo. Sa presentation mo din, sa proyekto, sa mga ginagawa mo. Basta may na deal, may nakuha dito ng dahil sa ganyan. Ay, wow. Maging maingat kayo ha, kasi may tao dito na very smooth talker. Like, paano to sabihin? Isang tao na who uses sweet talk. Masyadong matamis yung magsalita. Hindi kasi tapat yung papuri niya. May nakatagong motibo. Like for example, may offer siya sa'yo. Example lang po ito ha, may offer siya sa'yo. Paano ko to gawin para ma-attract si Libra? I-appreciate ko siya. Maganda yung bag mo. Saan mo yan nabili? Ang ganda, bagay sa'yo. Pero may offer pala siya sa'yo. Libra. Maging maingat kayo, Libra, sa mga taong ganito. Basta yung matamis magsalita. Kung ano man ba to, relasyon ba to, sa love and romance ba to, sa career and money, personal life ba? Matamis magsalita. So, wag niyo hayaan na mabola kayo. Or pwedeng ikaw tong gumawa nito. Kasi may intention .
Kaya kung hindi man, ibang tao to. So, maging maingat ka. Kasi may intention po siya. Para makabenta, para magkukuha lang niya yung gusto niya. Basta mga dahilan niya. Loyalty, trust, wise counsel. Okay, natuwa ka kasi may taong malapit sa iyo na napatunayan niya na loyal at supportive siya sa iyo. Remember, pwedeng ikaw to a trusted and sincere friend. Hindi lang to kaibigan pwedeng partner or family member ito. Maasahan, nagbibigay ito ng proteksyon. Malaki ang tiwala mo sa kanyang mga payo. Kumbaga, sinasabi ng yung card dito na siya ay kakampi mo. Siya ay kakampi na alam mong ligtas ka sa kanya. O may nagkaayos dito. 'Di ba may away kanina? O may nagkaayos dito, forgiveness. O mas ngibabaw talaga yung kindness ni Libra. Forgiveness, nagkaayos, reunion, paglulutas ng mga hindi pagkakaunawaan, pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan po, pagbalik sa isang estado ng pagkakaisa, pagpatawad po, pagsasama-sama, pag-aayos ng mga lamat po. So, may peace na. Ibinalik ng kapayapaan at binalik ang pagkakaisa. Wow. So, ang ganda naman ng ending. First away, ito, forgiveness na. Kuha tayo ng angel number for you. Libra ngayong August 10 to 16, 2026. Angel number 6, 6, and 6. Creativity. So, sabi dito, growth, creativity, joy, community, vision, and talents. Okay, seeing the angel number 6, 6, and 6 is a sign that it is time to focus inward, work on your skill. Klaro ba? Okay, claro. Skills, discover your talents and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contributes to your community. Sinabi ko to kanina na maging handa kayo kasi maraming ang gagawin marami kang ginagawa, Libra. Pero para naman to sa growth mo, itong mga ginagawa mo, may resulta siya. Growth and expansion. And habang ginagawa mo nga ito, nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka kasi navivision mo, ito na yung pangarap ko, matutupad na talaga, ginagawa ko na ngayon. Ginagamit mo mga unhidden talent mo, ginagamit mo para lumago. Kasi alam mo makakatulong tong talent skills mo sa iyo. Okay? Na sinabi ng yung angel number 6, 6, and 6 na you need to move forward. Galingan mo. Kasi nakikita ko dito, binibigay na sa iyo mga tools ang universe, nagbigay ng tools sa iyo. Ito na ha, tools mo or may naka-assign na mga tao na para tulungan ka. So, ano bang, di ba? Kung ang kasunod niyan, bigyan mo na ng aksyon kasi that is an answered prayer. Binigay na sa iyo. Kailangan mo lang kumilos. Nasa tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kawa. Diba? And focus po kayo. Huwag niyong hayaan na ma-distract kayo. Tapos, habang ginagawa mo to, may ma-discover ka Bagong skills, bagong talent. Yan. Use your imagination po. Wow. So, claim niyo po. Ang ganda ng mensahe. Libra.
Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Libra, emotional offerings. O may dumating na opportunities dito, binigyan mo siya ng agarang aksyon o reaksyon. At may biglaang dumating an offer. Parang sa love and romance, sa career and money ba? Na sinabi na yung card dito na observe ka muna. Okay, kilalanin mo muna, alamin mo muna. Kung tao to, kilalanin mo muna. Kung offer to na hindi mo masyadong alam, alamin mo muna. Okay? Sabi na yung card, yan yung assignment nyo. Kilalanin mo muna, alamin mo muna. Kung ano man po ito. Wow, may pangyayaring aminan ha. Posibleng proposal to. Engagement. Oo, so ikakasal, wedding bells is coming. Or any kind, pwedeng in-offer sa'yo is project. Offer new opportunity or project na very excited ka kasi alam na alam mo yung gagawin mo. At nakikita ko dito na may isang tao dito na very supportive sa'yo. Na itong support ng taong ito ay lalago ka. Like, pwedeng boss mo to, amo to, nagbigay ng promotion sa'yo, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Makakatanggap ka din ng magandang balita. Okay, kailangan ng balanse. Unang nakita ko dito, balanse sa pera, control, monitor, and save. And may nakita rin ako dito sobra sa travel or sobra sa yung overspending sa work or overspending sa money or any kind of material. Kailangan kasi ng balanse eh. Sinabihan ka ng card dito. Again, kung sa money to, control, monitor, and save. Tapos balanse, magkaroon ng sapat na time for yourself, to your partner, to your family. Sa career and money mo. Oh, lumabas din dito. Anong tawag dito? Libra na may conflict or argument. Lumabas din po siya dito. Naalala nyo kanina? Nagkaroon ng toxicity. Ah, sabi kasi ng card dito, makinig kayo sa intuition kasi it will guide you away from toxicity. Kung gusto nyo maging maayos kayo, so address your hurt feelings and improve communication, which is sinabi naman kanina, yung advice. Basta po, pay attention ka na ha, Libra. Posible kasi napuno ka na. Naintindihan ko naman. Pero paulit-ulit na sinasabi ng yung cards. Sa 7 cards mo kanina at dito. Mag-ingat talaga ka sa response. Kasi sa pag-response mo, mas lalong sumabog. Okay? Kasi sinabihan ka ng card dito na wag sana. I-control mo muna. I-control mo sana. Yung galit mo, yung response mo. Kasi nakikita ko dito, pag i-go mo siya, anxiety, pag-alala, overthinking ang nakikita ko dito. Worry, stress. Let's say, kung kailan nyo ito napanood, na nag-overthink na kayo, na-stress na kayo. So, kailangan ng tamang pahinga. May change. Itong pangyayaring ito ay pansamantala lamang at lilipas din po, which is sinabi naman po kanina.
Libra, kung gusto nyo ma-notify kayo, like ma-prompt kayo na may bago tayong video, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi kayo marunong, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng personal reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Nakikita ko dito na sa mga single, ang ideal type niyo po ay stable, grounded, and trustworthy. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability, ayaw niyo ng away. So, may advice ang card niyo po dito na you need to take things slow if you want the relationship to last. Huwag magmadali, huwag i-pressure yung relasyon, huwag i-pressure siya, huwag mo din i-pressure yung sarili mo. You need to take things slow. So, bless ka kasi stable na yung magiging partner mo. Parating na or nasa harap mo na. At pwedeng nawiwirduhan ka sa kanya na pwedeng hindi mo siya maintindihan. Pero once makuha mo yung loob niya, there is a wonderful potential for deep love. And another advice po dito sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa. Iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong relasyon. Okay. May parating sa inyo na love and romance. Pero aminado kayo dito na stuck kayo sa inyong previous love, past. Oo. Kaya nakikita ko dito nagkaroon ng alinlangan, blockages. So sabi ng yung card, kailangan ng forgiveness. Forgive yourself, forgive this past, forgive the situation. Miss Chavin, ayaw ko siyang kausapin kasi trauma nga eh. You can forgive this person through your mind and heart. Pwede mong, mas the best way is to pray. I-pray mo kay God like, God, pinapatawad ko na sa ganito. State mo yung name niya. And to be honest, may trauma pa na ayaw ko siyang kausapin. Pero, pinapatawad ko na siya. Yan. Like, releasing kasi yan eh. Tapos, mag-ask ka ng divine assistance na sanay, yung tuloy-tuloy na yung healing na ito. Yan. Hingi ka ng divine assistance. Okay? Kahit sa mga buhay mag-asawa sa mga marelasyon, na forgiveness pa rin ang sinasabi dito. And, kuha pa tayo. Nag-spend time ko sa mga taong malapit sa iyo na nagbigay ng inspiration sa iyo and motivation. And maaring matagpuan mo si the one true friends connection. Mas mag-grow pa ang inyong relasyon kung may forgiveness. Mas mag-grow pa ang inyong relasyon po, sabi ng iyong card. And baka may gusto nyo, may plano kayong, kumbaga magplano kayo magkaroon ng travel or mag-decorate ng bahay, magpaayos ng bahay. Okay, so pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat.